Hello everyone! A lot of you guys have been asking me magkano ba yung nagastos namin para makapunta sa Canada as family of 3. So I decided to make this video para sa inyo, para ma-share ko how much did we spend from school application, visa processing, medical, airfare, and other applicable expenses. I'm Yani and I have been creating videos here on YouTube about our experience in applying our temporary visas. To know more about our visa application process and our new life here in Canada, please follow my YouTube channel and click the notification bell. Please also follow me on Instagram, Facebook, and TikTok. Kung gusto mong makapunta sa Canada through student pathway kasama yung family mo, talaga namang kailangan mong ihanda yung bulsa mo kasi girl, student pathway is expensive. Yung husband ko, nag-aaral sa Algonquin College dito sa Ontario. And if mag-a-apply ka sa school as international student, they collect an application fee of $95. Now, this was 2022, so I don't know baka may nagbago na sa rate nila. But at that time, yan yung application fee nila. For us, we were able to waive the application fee nung nag-apply kami, so wala kaming binayarang application fee. Tuition fee, yung isa sa pinakamalaking nagastos namin. After school application at nakakuha na kami ng letter of acceptance, kailangan namin magbayad ng 1 semester tuition fee para ma-secure ng husband ko yung slot niya sa program. 9,300 Canadian dollars in tuition and binayaran namin yun via Flywire and nagbayad pa kami ng 30 Canadian dollars processing fee sa Flywire. In total, that's 387,000 pesos. Then we went to the bank and they charged us 4,000 pesos for that telegraphic transfer. Next namin inasikaso yung medical exam. Nagbayad kami ng 23,000 pesos para sa aming tatlo na yon. Then we paid extra 3,500 pesos for HEPA testing kasi may tattoo kami ng husband ko. Tas meron ding additional laboratory expenses sa husband ko for liver function test and liver ultrasound. For medical, we spent 28,000 pesos. Sunod na gastos namin yung visa application fee. Binayaran namin to right after namin mag-lodge ng visa application sa GCK portal. Kasama na din dito yung bayad sa biometrics namin ng husband ko. Sa biometrics, yun yung kailangan mo magpunta sa VFS Global para makapag-collect sila ng information mo, fingerprints, and photograph. Ang total namin binayaran ay 675 Canadian dollars, which at the time ay equivalent to 27,000 pesos. Then, nagpunta na kami sa VFS Global to complete our biometrics. Nung na-approve na yung mga visa namin, bumalik kami ng VFS Global para sa visa stamping. Nagbayad kami ng 1,158 pesos para sa visa stamping ng anak ko. Kailangan ko magbayad nun kasi walang biometrics pag 13 years old and below. Sa aming dalawa ng husband ko, hindi na kami nagbayad ng visa stamping fee kasi covered na kami ng family biometrics fee nung nagbayad kami nung visa application namin. Then, extra expenses lang namin, nagbayad pa kami ng 129 pesos para makareceive kami ng email notification from VFS kapag ready na yung mga passports namin. Meron naman silang mga online tracking service para dun mo makikita yung status ng visa application mo. Kaso, hindi sila mag-notify sa'yo. So, sa amin, nag-opt na kami sa email service nila para ma-notify kami agad. Tsaka 129 pesos lang din naman, kaya okay na din. Ito na yung exciting part. Nagsisink in na sa amin na pupunta na kami ng Canada kasi nagbo-book na kami ng flight namin. Medyo nai-stress na kami sa mga panahong yan kasi nakakaloka yung presyo ng pamasahe. Mahal talaga siya. Nagtingin ako sa mga travel agencies, Skyscanner, Cheapo Air, Kayak, Expedia, name it. May mga murang ticket pa naman kaso may US layover. Kailangan ng US visa transit pag may US layover yung flight mo. Wala naman kaming US visa at wala na din kaming time para kumuha pa nun. So, hindi siya uubra. Nagtingin din ako sa Ethiopian Airline kaso hindi ko nagustuhan nung nagpunta ako sa Makati ticketing office nila. Ang hirap maghanap ng murang airline kasi kinonsider ko din na may kasama kaming bata. Marami kaming bagahe. So, baka sa kakahanap namin ng murang pamasahe, mas mapagod at mas stress pa kami sa biyahe, di ba? So, nag-check na kami sa PAL ticketing office sa May Ermita and meron silang 10% off sa international student. Tapos, direct flight siya from Philippines to Toronto. So, hindi na kami mahihirapan sa bagahe, tas wala namang mga layover. Nagbayad kami ng 266,000 for 3 packs na yon. Regular airfare yung binayaran namin ng anak ko, tapos yung sa husband ko may 10% discount as international student. So, nag-secure din kami ng aisle seat for 1,113 pesos.
may bayad yung aisle seat na international flight ng PAL. And so dahil tatlo naman kami sa family, sinecure na namin na magkakatabi kaming tatlo. We decided na mag-bus na lang from Toronto to Ottawa kasi almost nasa 30,000 din yung matitipid namin kung magbabas na lang kami kesa mag-local flight pa. Nag-book ako ng ticket sa Rider Express for 3 packs. Then nagbayad kami ng 135 Canadian dollars or almost 6,000 pesos. Travel insurance is not required. This is totally optional. And for us, kumuha kami ng travel insurance kasi mabuti ng sigurado. This is something na hindi mo gugustuhin na gamitin, but mabuti na meron ka pag kinailangan mo. And we got our family travel insurance from Prudential Guarantee for 1,119 pesos. Yung dating namin sa Canada ay July, tapos ang start ng school ng husband ko ay September. So medyo maaga kami nagpunta dito sa Canada. Si Daddy, meron silang health insurance as part ng tuition nila, pero magiging effective lang yun kapag nag-start na yung classes nila, which is September pa. Ako naman, in-anticipate ko na baka matagalan ako makakuha ng trabaho, tapos yung timeline pa ng processing ng Ontario Health Insurance Plan or OHIP, baka matagal din. So pag may OHIP ka, entitled ka na makareceive ng free healthcare service sa Ontario. And syempre, may minimum requirements para ma-qualify ka doon. You have to be physically in Ontario for 153 days and you are working full-time in Ontario for at least 6 months. So with that, kumuha na kami ng private health insurance para may health coverage kami while hindi pa qualified sa free healthcare ng Ontario. Again, mas mabuti ng sigurado kasi wala kaming extra fund na gagamitin kung sakaling magkasakit kami, di ba? Lalo na't may kasama kaming bata. And yung pera na dala namin, inalaan lang talaga yan sa tuition fee. Yung nakuha naming insurance ay from Alliance Global Assistance for $288 or 11,700 pesos. And dahil ang goal naman talaga namin dito sa Canada ay maging permanent resident, inasikaso na din namin yung credential evaluation namin habang nasa Pinas pa kami. Very common sa atin ng World Education Services or WES. They are designated by the IRCC to issue certificates that compare educational credentials from other countries to educational standards in Canada. Sa amin, sa International Qualifications Assessment Service or ICAS kami nagpa-assess. And ginawa namin to para ma-recognize yung education namin pag nag-apply na kami ng permanent residency in the future. And yung certificate na in-issue nila is valid for 5 years, which is enough lang sa timeline namin sa pag-apply ng PR. And generous naman ng ICAS sa evaluation nila. Maganda yung naging assessment nila sa natapos namin sa Pilipinas. Dalawa kami ni Daddy na nag-process nito, so gumastos kami ng around 2,000 pesos din sa pag-request ng academic records namin sa school. Tapos yung processing fee ng ICAS ay 235 Canadian dollars each. So total nun para sa amin dalawa ni Daddy ay 19,700 pesos. Then from Pilipinas, pinadala namin yung mga records namin papuntang Canada through DHL at nagbayad kami ng 5,480 pesos. And all in all, ang nagastos namin ay roughly around 800,000 pesos. Take note, ito lang yung actual gastos namin as family of 3. Siyempre, iba pa dyan yung proof of funds ng Canada para sa application ng visa nyo. Recently lang, naglabas ang Government of Canada ng update sa requirements nila at mas tumaas pa yung proof of funds. For 2024, a single applicant studying outside Quebec will need to show they have 20,635 Canadian dollars in addition to their first-year tuition and travel cost. This change applies to new study permit applications received on or after January 1st, 2024. So, talagang magastos maging isang international student sa Canada. Kaya, kailangan mo din talagang pag-isipan ng mabuti kasi hindi biro yung ilalabas mong pera. Yung iba, para makapag-migrate sa Canada, naghahanap sila ng employer na mag-o-offer sa kanila ng work permit. And it takes time para makahanap ka ng employer na mag-i-sponsor sa'yo. So, if wala kang ganong opportunity, you have to look for other options. Student pathway ang isa sa paraan para makapunta ka sa Canada. Well, in fact, isa to sa pinakamabilis yet pinakamahal na pathway para magkaroon ng valid status sa Canada. Thank you for joining me today. If you found this video helpful, please make sure to subscribe to my channel and give this video a thumbs up. Don't forget to share it with your friends and family na gusto din maging international student. Stay tuned for more vlogs about our visa application journey and our life here in Canada. See you again. Bye!